na Joel Razonable. Ano po? Tanong ko po, totoo po ba ang Iglesia ni Cristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang Iglesia ni Cristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo, kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng Iglesia si Cristo eh. Dapat itanong natin kay Cristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Kristo Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan, babasahin ko sa Bisaya. Nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Maliwanag dun eh. Meron siyang may conclusion siya na si Jesucristo. Conclusive yung salita eh. Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yon. Kaya si Kristo, sa iglesyang totoo, siya ay Diyos. Bakit merong tao? Pinanganak ni Maria, tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Bakit merong tao? Basahin natin sa Gis ng Ebreo, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, sa Cebuano ang sabi, tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan. Bakit sa pagsulod niya sa kalibutan? Hindi naman kasi siya nanggaling sa kalibutan eh. Nanggaling siya sa langit eh. Tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, miingon siya. Ang halad ug gasa, wala mo pagdawata, kundili giandaman mo ako ug usa ka lawas. Merong lawas o katawan na inihandaan Diyos sa pagsulod niya sa kalibutan. Hindi siya galing dito sa lupa, hindi siya tao. Saan ba siya galing? Basahin natin ang 13 ng Juan. Si Jesus, sapagkat alastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Si Kristo galing sa Diyos, galing sa langit. O katunayan galing siya sa langit, pakinggan mo sa isang talata. Doon siya nanggaling mismo sa Diyos sa langit eh. Sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Natin sa Cebuano yan. Kay nanaog ako gikan sa langit. Ay, muy klaro. Kay nanaog ako gikan sa langit. Hindi naman pala siya taga rito sa lupa. Hindi siya taga rito sa lupa. Sinasabi niya yung sa ibang talata, ako hindi taga rito sabi niya. Nanaog ako gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa aking kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagsugo ka na ako. Ay, napakaliwanag. Klaro kayo na si Kristo galing sa langit. Nung pumasok siya sa lupa, sa pagsulod niya sa kalibutan, ang Diyos naghanda ng isang katawan. Sabi, giandamanan mo ako usa ka lawas. Anong lawas yon? Ano yung lawas na yon? Basahin natin sa 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo. Ang verbo, nagkatawang tao. Yung lawas na yon, katawan ng tao. Hindi katawan ng kalabaw, hindi katawan ng hayop, katawan ng ibon, hindi. Katawan ng tao. Kaya yun, kung katawan ng tao yun, tinuli yun, napagod yun, kumain yun, natulog yun, namatay yun. Pero nabuhay siya uli.
Yon. Kaya ang paniwala ninyo na si Kristo'y tao, yun ang nagpapatunay na hindi kayo ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kasi yung itinayo ni Kristong iglesia, ang pangalan nun, Iglesia ng Diyos. Yun ang tinayo ni Kristo. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sa Cebuano ang sabi, kay ako wala magasulti sa akong kaugalingon, kundi nga ang Amahan nga nagsugo kanako, siya naghatag kanako og usa ka sugo sa akong igapamulong ug sa aking igasulti. Ibig sabihin, pag nagsasalita si Kristo, ang sinasalita niya, yung utos ng Ama na salitain niya. Kanino galing yung salita niya? Galing sa Ama yun. Ang katunayan, hindi pa nga siya nagkakatawang tao, sinabi na yun ng Ama na yung kanyang anak, pag nagsalita, ang sasabihin salita ng Diyos mismo, yung Ama. Basahin natin ng Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sabi sa Cebuano, magapatindog ako sa kanila sa taliwala sa ilang mga igsoon, usa ka manalagna nga sama sa kanimo, ug igabutang ko ang akong mga pulong sa iyang baba, ug siya magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kaniya. Sino yung propeta na yan? Basahin natin ang Gawa 3:22,20 sa Cebuano. Ang sabi, si Moises sa pagkamatuod nag-ingon, usa ka manalagna nga sama kanako pagabangonon sa inyong Ginoong Dios sa taliwala sa inyong mga igsoon. Kaniya magapatalinghog kamo sa tanang mga butang ang nga iyang igasulti kaninyo. Bakit? Kasi manggagaling sa Diyos yung lalabas sa bibig niya. Sino yan? 20. O nga igapadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo. Si Kristo yung propeta na ayon sa hula sa Deuteronomio, maglalagay ang Diyos ng salita, ilalagay niya yung salita niya sa bibig ng propeta. Si Kristo yun Kaya yung sinasabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, kanya yung iglesia. Kinakasangkapan lang siya ng Diyos. Ang talagang may-ari ng iglesia, ang Diyos. Yung Amang may-ari ng iglesia. Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sa Cebuano, kay ang tagsa-tagsa kabalay gitukod ni bisan kinsa, apan ang nagatukod sa tanang mga butang, mao ang Diyos. Sino nagtayo ng iglesia? Ang Diyos pa rin. Kinasangkapan niya lang si Kristo. Kaya, nung sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun lumalabas sa bibig niya. Kanino iglesia? Di sa Diyos. Kaya nga iglesia ng Diyos Ang mga talata sa Biblia, kung saan makikita iglesia ng Diyos, mayroong 12 talata nakalagay iglesia ng Diyos. 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Basahin natin sa Cebuano. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, ug si Timoteo nga atong igsuon, alang sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto. Ang iglesia, kapatid, sa maraming talata ng Biblia, iglesia ng Diyos. Iyon ang dapat nating makita.
may nababasa, isa lang. Isa lang talata, isa lang yon. Ang nababasa, mga iglesia ni Kristo. Hindi pangalan yon. Marami kasi plural Meron ba namang entity na plural ang pangalan? Yung mga iglesia ni Kristo sa Biblia, plural yun, hindi pangalan yun Basahin natin yung 16:16 ng Roma. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yan, sa Ingles ang sabi, Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. churches ang nakalagay, hindi church. Churches of Christ. Asan yang mga churches of Christ na yan? Asan yan? Basahin natin ang Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Hindi pa ako nakikilala ng mga, plural, iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga churches of Christ na bumabati sa Roma, nasa Judea. Ano pangalan nun? Nung iglesia sa Judea na bumabati sa Roma na ang tawag ni Pablo mga iglesia ni Kristo. Ano talaga pangalan nun? Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ayun, iglesia ng Diyos pala yung nasa Judea na kay Kristo Jesus yun. Bakit kay Kristo Jesus? Kasi pinangangasiwaan yun ni Kristo. Siya ang pinakatagapangasiwa nun. Hindi siya may-ari. Ang may-ari ang Ama. Ang talagang may-ari ang Ama. Lahat ng bagay ay sa Ama. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, siya ginawang tagapangasiwa ng iglesia nang siya ay magtayo ng iglesia dito sa lupa. Kaya iglesia ng Diyos pa rin yun. At siguro sapat na yung naisagot ko sa kanyang tanong. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Ayan, kapatid na Joel Razonable. Maganda yung apelido niya, Razonable. At sana po talagang kayo ay maging razonable. Attend po kayo ng ating mass indoctrination. Anyayahan po namin kayo, kapatid na Joel, para mapakinggan naman po ninyo yung ating mga doktrina na itinuturo sa loob ng ating pagsasama-sama sa pangunguna po ng kapatid na Eli. Maraming salamat po sa mga taga-Cotabato. Polomolok, South Cotabato. Sa Malasiki, Pangasinan naman tayo. Go ahead, please. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon, kapatid na Daniel. Andito po si kapatid na Julio Soriano, isang ex-Baptist na gusto magtanong po, kapatid na Eli. Karangalan ko pong makapagtanong sa inyo. Brother Eli, ako po dati pong Baptist, kaya lang nalaman ko po na yung palang tithes and offering ay para sa pastor, ay umalis po ako sa church na yun. Mayroon po akong dalawang katanungan po. Una po ay, totoo po ba na kapag tinanggap mo si Kristo bilang yung sariling tagapagligtas, 100% ka nang ligtas? Wala pong katanungan po. Paano po ba maligtas ang isang tao kung ang pagbabasihan po ang paturuan ni Kristo at ng Biblia? Yun po ang katanungan ko po. Okay, kapatid, salamat sa iyo, no? Sana magkamag-anak tayo. Pareho pala tayo Soriano. Unang-una, kung tatanggapin mo talaga si Kristo, 100% ang kaligtasan mo. Pero ano ba kahulugan ng pagtanggap kay Kristo? Kagaya ba ng turo ng mga Baptist at ng mga iba-ibang born again na tanggapin si Kristo sa bunganga? Tinatanggap kita, Jesus. Yung ba ang pagtanggap kay Kristo? Alamin natin, paano ba natin matatanggap si Kristo? 2:6 ng Kolosas. Ganito nakasulat. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Pagtanggap pala kay Kristo, yung pagkatanggap natin sa turo. Kung paano nyo ikang tinanggap si Kristo, akad kayong gayon sa Kanya. Hindi naman si Kristo parang isang tao na
personal na tatanggapin mo, personal na tagapagligtas na tatanggapin mo. Sabi ng Biblia, pag tinanggap mo siya, lalakaran mo siya. Kung tao siyang personal, paano mo lalakaran yun? Paano mo lalakaran? Di nagkapisa-pisa yun, lalo na kung overweight ang tatapak doon. Si Kristo kasi, aral yan, aral. Verbo. Ayon sa Biblia. Salita ng Diyos. Karunungan ng Diyos si Kristo. Basahin natin ang 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos, yun yung kanyang aral na nakasulat sa Biblia. Kaya sabi ni Pablo sa taga-Kolosas, kung paanong tinanggap nyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat, natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ang talagang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap ng Kanyang turo, lalo na sa ating panahon. Hindi nga naman pwedeng kagaya ka ni Marta Tinanggap siya ni Marta, personal sa bahay, pinakain siya ni Marta. Tinanggap siya ni Simon, personal, dahil napakain siya ni Simon. Tinanggap siya ni Mateo, ni Levi. Dalawa kasi pangalan ni Mateo, siya Levi. Pagkatapos na siya tawagin ni Kristo doon sa paningilan ng buwis, dumiretso si Kristo sa bahay ni Levi o ni Mateo. Pinakain siya ni Mateo. Natanggap siyang personal. Tayo, matatanggap ba natin personal si Kristo kagaya nila? Hindi, dahil wala naman si Kristo ngayon dito, nasa langit na. Paano natin matatanggap? Kung paano nyo tinanggap, gaya ng pagkaturo sa inyo, sabi ni Pablo, lumakad kayo sa Kanya. Anong katunayan yung turo ang dapat nating tanggapin? Basahin natin ang 12:48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Yun kang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Nakita mo kapatid? So ang pagtanggap sa kanya, yung pagtanggap sa kanyang salita, yung kanyang aral. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, tinatakwil mo rin siya. At may hahatol ka doon sa hindi tatanggap sa kanyang salita. Ang mga salitang sinalita ko ang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Napakaliwanag kapatid. Kaya totoo yung sabi na kung tatanggapin mo si Kristo, 100% maliligtas ka. Kung ang tinanggap mo ay ang kanyang salita, ang kanyang aral, kasi yung aral lang magliligtas sa'yo. Ang katuruan ni Kristo, ang basihan yung aral, yung ebanghelyo. Doon tayo magbabase, yun ang kaligtasan. 1:16 ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang ebanghelyo, ang ikaliligtas, yun yung aral ni Kristo. Siya ang nangaral ng ebanghelyo 1:14 ng Marcos. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Ayun, ang ipinangaral ni Kristo yung ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Pablo, yun ang ebanghelyo, yun ang ikaliligtas natin. Yun ang paraan, yun ang basihan ng ikaliligtas natin. Yung aral ng ebanghelyo. Yung pagtanggap mo sa ebanghelyo, pagtanggap mo yun kay Kristo. Pag tinanggap mo ang aral ni Kristo, tinanggap mo ang si Kristo. Pag itinakwil mo yung aral niya, itinatakwil mo si Kristo. Yun ang maliwanag nun sa Biblia. Kaya sa panahong ito na hindi natin siya pwedeng makamayan o mabuhat, hindi natin siya pwedeng pagsilbihan, ang paraan ng pagtanggap sa panahong ito ay ang pagtanggap sa kanyang salita.
Yun ang tunay na kaligtasan. At yung aral ng Ebanghelyo, yun nga yung aral ni Kristo, yung salita ni Kristo. Ngayon, kapatid, dapat maingat din tayo. Kasi marami ngayon bula ang Kristo. Maraming bula ang propeta. Lahat na lang Kristo sinasabi. Nakakatiyak ka bang tinanggap mong Kristo totoo? Basahin natin ang Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kung lilitaw mga bulaang Kristo, marami ngayon yan eh. May milagro pa, kung ano mga milagro pinagsasasabi, mga speaking in tongues. Ang tanong, yun ba yung tunay na Kristo? Magpapakita sila ng mga tanda at kababalaghan, pero ililigaw lang nila ang mga tao. Kaya pagdating ng paghuhukom, ano sasabihin sa kanila ni Kristo? 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Di naman pala kinikilala ni Kristo yung mga pastor na yan ang pinangangaral bula ang Kristo eh. Dinadahilan lang nila, pangalan lang ni Kristo. Pangalan lang, Kristo. Ang pinapangaral nila, Kristo. Church of Christ. Church of Christ of the Latter-day Saints. Ang pangalan ni Kristo, dala-dala. Pero yung aral, hindi kay Kristo. Hindi kay Kristo, kagaya ng Mormons. Ang pangalan ng Mormon, Church of Christ of the Latter-day Saints. Pero kay Kristo ba yon? Hindi totoong kay Kristo, totoong Kristo yon. Bula ang Kristo yung nagtayo nung Mormons. Bakit? Basahin natin ang sabi ng Kristo sa Biblia. 3:2 ng unang Timoteo. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Kita mo? Ang aral ni Kristo sa obispo, dapat walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Pag sinabing isa lamang babae, hindi pwedeng dalawa. Sa Mormons, ilan ang pwedeng asawa? Basahin natin yung doktrina ni Joseph Smith. Ito po yan, nakasulat po yan sa kanilang Doctrines and Covenants, 132 verse 61 to 62. And again, as pertaining to the law of the priesthood, if any man espouse a virgin and desire to espouse another, and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then is he justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him, for he cannot commit adultery with that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him, therefore is he justified. Nakita mo kapatid? Anong Kristo yung dala niyan? Di yan bula ang Kristo. Kasi yung tunay na Kristo sa Biblia, kung Biblia ang babatayan mo, ang obispo dapat isa lang ang asawa. Sa kanila, kaya yung istorya ng Mormons nagpapatunay na yan, naniniwala hindi sa tunay na Kristo, bula ang Kristo. Ganon din naman yung Kristo ng mga Baptist. Yung Kristo ng Baptist, walang bawal dun Kahit ano, pwede mong lamunin. Kahit ano, pwede mong gawin. Kasi ligtas ka na raw Sa kanila, ligtas ka na. Once saved, always saved. Sabi ng mga Baptist. Maling aral yan. Kahit na ikaw ay nakapasok na sa iglesia, totoo. Kahit natanggap mo na si Kristo, pag hindi ka susunod sa aral, pwede ka niyang itakwil. Basahin natin ang 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo na si Kristo,
Pag wala ka sa pananampalataya, itatakwil ka ni Kristo. Nagtatakwil din si Kristo. Kahit na ikaw ay kagaya ni Judas, di ba? Kung mo nag-traidor, tinakwil ni Kristo. At hindi lang si Judas, maraming iba pa sa kasaysayan ng unang iglesia na anib sa iglesyang totoo. Yung talagang totoo, hindi sa baptist. Hindi naman totoo yung baptist eh. Yung totoong iglesia, kahit maanib ka ron, pag hindi ka susunod, hindi ka rin maliligtas. Merong nasa iglesia, hindi maliligtas. Bakit? Kasi hindi sumusunod sa aral. Kaya ang sabi ni San Juan, doon sa kanyang sulat sa unang Juan, sa 3:18, ganito nakasulat. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayon, ang kailangan susunod ka. Huwag kang iibig sa salita o sa dila, kundi umibig tayo sa magitan ng gawa at ng katotohanan. Yun ang maliligtas, yung gumagawa ng katotohanan. At ang ikaliligtas, yung pagsunod sa Ebanghelyo, yung aral ni Kristo. Basahin natin ang unang Korinto 15:1-2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang Ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Kung iingatan nyo yung ipinangaral sa inyo, kung susundin nyo, liban na kung sumampalataya kayo na walang kabuluhan. Basahin nga natin niya sa Pangasinense 15:1-2. Natan ipakabat kod si kayo agagi, so ebanghelyo impulong kod si kayo, si katumet so inawat yu, yod si katumet so kawalaan yu. Lapud si katumet nilaban kayo, huwag na anyun malit so saray salitan impulong kod si kayo. Likod mo ani siya kayo ang gapi kabalik santo. Ayon. Maliligtas kayo kung iingatan nyo yung salita ng Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, sabi ni Pablo. Yun ang paraan ng kaligtasan, kapatid, yung Ebanghelyo. Susundin mo yung aral ng Ebanghelyo. At yun ang aming itinuturo sa mass indoctrination. Yun lahat ng aral ni Kristo. Sana sumali ka, kapatid, sa mass indoctrination. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Sa ating mga panauhin dyan sa Pangasinan. At ganoon din po kay kapatid na Julius Soriano. Sa Balagtas, Bulacan naman tayo, kapatid na Danny Navales. Go ahead, Balagtas, Bulacan, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Balagtas, Bulacan, ang kapiling po nating unang magtatanong ay mula sa Santa Rita, Bulacan, si Ginang Benavista, Balkin, isang 52 years old, at isang Katoliko. Ito na po si kapatid na Eli, kapatid na Benavista. It is an opportunity to be here and to be talking to you personally. Ang katanungan ko po ay tungkol po ito sa mga homosexual or third gender or sa term po natin is mga gays. Similar questions has been asked of you and answered very well. Pero gusto ko pong lumabas ng konti doon sa katanungan kasi nasagot na po ninyo itong tanong nila nga, will they be also accepted in heaven? Nasagot nyo na po ito. Ang tanong ko naman po na actually siguro marami pang itatanong and I would like to apologize for those who may not understand itong question na to. Medyo sensitive siya pero gusto ko siyang itanong para po sa mga third gender na hindi naman po kayang magtanong ng ganitong kasing katanungan. Ang tanong po is ganito. Just like any normal na babae at lalaki, yung mga third sex po or the mga gays po ay they also feel the love na raramdaman po noon ng normal na mga babae at lalaki. Ang problema nga lang po, yung love na yon ay hindi para sa opposite sex, kundi po sa kaparehas nila na sex.
So, medyo sensitive siya in the sense na itong mga nilalang na ito is gusto din sana nila na magkaroon din sila ng pagkakataon na ma-express ang kanilang love. And I am talking about love, not lust. And pag sinabi kong homosexual, hindi po itong mga tao na noon nasa Sodom and Gomorrah. So, ang na-feel po nila is love. Kaya ang tanong po nila, if sila po is makahanap ng partner nila whom they love deeply and want to spend life with this person, itatakwil po kaya sila ni God. Brother Eli, itong kasagutan po ninyo, malaking tulong po sa mga third sex na hindi po kayang itanong ito. And I have never trusted this question with anyone, sa inyo lang po. Salamat sa iyo, kapatid na Buenavista. Una sa lahat, ganito, meron akong itatanong sa iyo. Are you married? Married po ako. I have 3 children. My eldest is 26 and my youngest is 20. I am a very woman po ako. And hindi po ako third sex. Which definitely I was expecting you to ask. I am just voicing this out for the benefit of those who walang lakas ng loob na itanong po ito. Maraming salamat po. Ganito yon, kapatid. I have no doubt about your being feminine. Ang akin ganito, kasi kung may asawa ka, mas maiintindihan mo ang sasabihin ko. Tanungin mo minsan ang asawa mo na kung if you are going together for the last 20 or 15 years, tanungin mo siya ng isang tanong na honest. Ewan ko kung ang asawa mo is brave enough to tell you the truth na ang tao mayroong ganitong damdamin. Kahit may asawa ka na kung minsan, you fall in love. And that is the truth. That is expressed in songs, in feelings of humanity na, bakit ngayon ka lang dumating? Sabing gano'n. Meron gano'n, ano? Ba't ngayon ka lang dumating? Sabi niya, o kaya please release me, let me go, for I don't love you anymore. To live a lie would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. That is the truth. The truth is expressed in love song, is also expressed in so many ways of human history. Para lang yung kanta rin ni Stevie Wonder Sabi ni Stevie lately I have had the strangest feeling, with no vivid reasons here to find. But the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're with you say no special place to go, but when I
ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition listens, but I really feel my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Kita mo yan, ano? Siya mismo, nakakahalata siya, yung kanyang partner, hindi na siya gusto. Meron naman, as frank as Engelbert Humperdinck, na nagsasabi, please release me, let me go, because I do not love you anymore. Ano ang ibig kong sabihin, kapatid na Benavista? Ganito yon. Lahat ng tao may feelings na kung tawagin natin ay love o human love. Iba kasi yung love na nanggaling sa Diyos, yung agape sa Greek. Yung agape kasi it's a divine love. Yung agape. Tatlong klase actually ang love sa Biblia. Ang translated na word love sa English sa Biblia, from the Greek is tatlo yan. Yung isa, agape, which is the love that comes from God, which is holy love, divine love. Yung isa ay yung eros, which is the romantic love. And the other is philia. Yung philia, kapatid, pag-ibig din yun. Kaya lang, pag-ibig yun sa anak, sa kamag-anak, yung pag-ibig sa asawa, yung eros, yung romantic love, masamang gamitin mo sa anak yon, re-rapin mo yung anak mo, o kaya maaaring maging hindi na love yung kundi lust, no? Kaya may tatlong klaseng love, may pagmamahal sa kamag-anak, philia, may pagmamahal sa asawa, eros, may pagmamahal na galing sa Diyos, yun ang agape. Yan. Kaya ganito, kapatid, ano, ang tao, yung eros, lumilipas kasi yun eh. Yung pagmamahal ng tao sa kanyang partner, lumilipas yun. If it is not cradled with care, it cannot be preserved for long. Kaya, merong mga tao, normal na lalaki, normal na babae, kahit kasal na, may anak na, nagkadating yung panahon, nagkakagusto sa iba. And if that feeling is liberated, it can be more than the first love that you felt in life. Gaya nga nung sabi nung kanta na, love is lovely the second time around. Merong second time na pagmamahal eh. Kaya nga ang pruweba dyan, kapatid, ano, yung nabubiyuda, nag-aasawa uli. Dahil nagkakaroon uli siya ng pagmamahal sa iba eh. Hindi totoo yung sinabi niya na ikaw lang ang mamahalin ko nung nagliligawan sila. Hindi eh. Katunayan nung mabiyuda, hindi pa nga nagbababalok sa ay nag-asawa eh. Di ba? Ano ibig kong sabihin? Ito, pag-ibig ito eh. Sa ating kaalaman ng tao, pag-ibig yun eh. Na may asawa ka na, may anak ka na, natututo ka pang magmahal sa iba. Nararamdaman ng tao yun. Pinatutunayan niya ng kasaysayan ng sangkatauhan. Natututong magmahal sa iba. Ngayon, ano ang dapat mong gawin so that you will not commit sin against God? Susupiling mo yung pagmamahal na yun. You are going to conquer that love because you believe in God and you believe in what God said. You believe in the commandment that thou shalt not commit adultery. The word in the Bible, thou shalt not commit adultery, has so many things in it. Nandoon yung eros. Natitingin ka sa ibang babae, magmamahal ka sa ibang babae, bawal ng Diyos yun. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Para makasunod ka sa Diyos, yung feeling mo na yon, susupresin mo yon ng pananampalataya. Dadaigin mo yon ng pagtitiwala sa Diyos. Ganon din ang mga third sex. For the reason that if you allow that kind of love, you will be transgressing God's law. Why? Let us read Leviticus chapter 18, verse 22, kapatid na Daniel. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae,
Karumal-dumal nga. In English, it says, Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. it is abomination in the sight of the Lord. Huwag kang sisiping sa lalaki gaya sa babae. Yung magkakaroon ng sexual intercourse. Karumal-dumal nga. At yan ang dahil kaya ang Sodoma at Gomora ay nilipol ng Diyos. So there is a reason. It's a lesson in the Bible na that is the rationale why you have to suppress that kind of love that you are feeling inside you. Dahil hindi naman opposite sex ito. Ito naman the same sex. No? Physically speaking, you are not fit in sexual action. You are not fit. Kumbaga, pareho kayong lalaki, para kayo nag-iispadahan nun. No? Physically speaking. Kung ang pag-uusapan naman spiritual, malalabag mo yung batas ng Diyos. Kaya anong gagawin mo? Hindi, magtitiis ka na lang, susuppress mo yung feeling mo, hindi kita papayagan na limbawa na magpakasal kayo dahil the same sex kayo, lalabag tayo sa aral ng Diyos. Sabihin, unfair naman ika. Hindi naman unfair. Alam mo kapatid kung bakit? In the total analysis of life, hindi unfair. Yung mga walang asawa na hindi nakapag-asawa for the reasons na gusto nilang makasunod sa Diyos, may mas magandang gantimpala yun sa langit eh. Basahin natin yung 50 sa stress ng Isaias, kapatid na Daniel. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kaniyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Yung bating kapatid, yun yung walang asawa. Huwag sabihin ng bating o ng walang asawa na parang magkakaroon siya ng self-pity na ako parang punong kahoy na tuyo. Wala akong bunga. Huwag mo sabihin yun, sabi ng Diyos. Doon sa mga taga-ibang lupa namang nasa Israel, kung mo ba ikaw ay taga-ibang lupa, estranghero, ikaw ay hihiwalay na ng Diyos sa bayang Israel. Hindi ganun ng Diyos. He accepts every person. Wala siyang itinatakwil. Huwag mo sabihin yun, na ikaw ay hihiwalay dahil taga-ibang bayan ka, hindi ka Israelita. O kaya ikaw ay bating naman nagsiself-pity ka na para akong punong kahoy na tuyo. Bakit? Anong pangako ng Diyos? Tuloy. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. Kita mo, they have a favor in the afterlife. Meron silang favor na mas malaki kaysa sa mga talagang lalaki at babaeng anak ng Diyos. Yung mga parang naapi sa buhay na ito. Those that were, masasabi natin na kung sa Tagalog yun, kapuspalad eh. But this life is not the totality of the life that we have to know. There is an afterlife. There is what the Bible calls eternity. And in eternity, ang sabi ng Diyos, dun sa 56:5 sa English, even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. So the promises of God to those who are sexually deprived people is a better memory in eternity. I will give them a name which is everlasting and shall not be cut off, according to the Lord. Kaya, meron namang gantimpala kung magtitiis ka. Ngayon, sasabihin unfair. Kahit nga may asawa, nagtitiis eh. Bakit? Kasi, tanong mo sa mister mo kapatid, baka nagkakagusto rin siya sa ibang babae. Pero, in fairness to you, dahil napamahal ka na sa kanya, sinosuppress niya yung feeling of love na nararamdaman niya. At lahat ng tao maaaring pwedeng makaramdam nun. Kasi ang sabi ni Santiago, 1:14, ganito ang sabi ni Santiago.
kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang salita ni Santiago na bawat tao, ano ba siya ron? Exempted ba siya ron? Kasama siya ron eh. Apostol na siya o alagad na siya. Bawat tao natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang sabi ni Santiago. Alam niya yon, nararamdaman ni Santiago yon. Ang possibility matukso ka sa ibang babae o matukso ka sa ibang lalaki is 100%. At yung umibig ka uli na parang mas matindi pa sa una mong pag-ibig. Although first love never ever dies, but it doesn't guarantee that the later love will be just as the same as the former. The second love can be as greater than the first one. Yun pwedeng mangyari. 100% pwedeng mangyari yun, kapatid. Ano? Pero bawat kasi tao natutukso na hihila ng sariling masasamang pita at nahihikayat. Pero you have to suppress that. Kailangan mong pigilin ang sarili mo. Kaya para doon sa mga gay, you cannot express your love to an opposite sex because you will be committing, pwede, kung gusto mo, umibig ka, okay yan. Pero huwag kang gagawa ng labag sa batas ng Diyos, no? Umibig ka, pero do not go beyond what God wants you to do. Hindi ka magkakasala. Tanong kasi sa akin nung isang nakausap kong gay, masama ba, brother? Hindi ko naman mapigil talaga. Gusto ko siya, ang pugi-pugi niya, hindi ko siya makakalimutan, sabi niya, no? Sabi ko, kung hanggang dun lang, okay na yon. Kung hanggang dun lang, okay yon. Pero, going to the extent of transgressing God's law, which is an abomination in the sight of the Lord, dapat suppress mo na yung feeling mo. Alam mo, kapatid, sa Church of God International, meron silang kapisanan ng mga gays pero nakakapaglingkod naman sila sa Diyos dahil instructed sila ng mga salita ng Diyos. Tinuturuan ko sila ng pagtitiis, pagpigil sa sariling nasa, gaya rin naman ni Pablo. Si Pablo kasi hindi nag-asawa. Si Kristo rin hindi nag-asawa. Sa dami-dami ba naman ng babaeng humahanga kay Kristo, kala mo, nagtiis siya. Basahin natin yung Hebreo. Sa isang talata, ganito ang ating mababasa sa 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Si Kristo tinukso sa lahat ng paraan. Bakit? Nakaramdam din si Kristo ng mga tukso kasi ano yan nagkatawan tao yan, nararamdaman niya yung feelings natin Pero sinupress niya yon. May mga babaeng lumalapit sa kanya, hindi siya nagsamantala. No? May mga mayayamang sumampalataya sa kanya, hindi niya pinagsamantalahan. Ang ginawa niya, puro pagpipigil. Kaya sabi ni Pablo, wala tayong isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. He is compassionate to our weaknesses and to our infirmities. Why? Kasi tinukso siya sa lahat ng paraan. Naramdaman niya yung nararamdaman natin. Pero wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, hindi siya lumabag sa batas ng Ama na nagsugo sa kanya. Ibig lang sabihin, ganun din magagawa rin natin yun. What the Lord Jesus Christ have done, and the Apostle Paul have done, Timothy have done, Titus have done. Si Titus nga, walang balak mag-asawa, hindi nga nagpatuli Di ba? Natiis yun ng mga unang alagad. Kaya kung sila na talagang lalaki nakapagtiis, ikaw na hindi ka naman talagang lalaki, hindi ka ba pwedeng magtiis? Extra effort lang, kapatid. Your sensitive question also requires a sensitive answer, and I hope you understand that. Maraming salamat po. At least ngayon, mas confident ako pag sinasagot ko yung tanong niya. Pat din po, may God bless you, kapatid na Benavista. Salamat po, kapatid na Benavista. May dalawa po akong katanungan. Una po, yung about po sa kaligtasan. Paano po ba yung tamang pamumuhay na ikalulugod po ng ating pong Panginoon? At yung pangalawa po, ano po ba yung mga
tamang pamaraan ng pagnenegosyo dahil nag-uumpisa na rin po kasi kami magnegosyo na ikalulugod din po nung karamihan at sa Diyos na rin po. Salamat po. Basahin natin yung Pilipos 1:27, kapatid na Daniel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang base ng pinakatamang paraan ng pamumuhay ay yung ayon sa paraan ng Ebanghelyo sa pananampalataya. Ang pamumuhay shall be lived in faith. Yung sinasabi ni Pablo, we live in faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Kami ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung paglakad, way of life yun yung paglakad. Pag sinasabi sa Biblia yung paglakad, yun ay paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay dapat sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay nakabase sa Ebanghelyo. Sabi niya doon sa Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung halimbawa maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga apostol may hanap buhay din Nasa 18 ng Gawa, ganito ating mababasa sa 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Ang Apostol Pablo, pati yung kanyang nasumpungang mga alagad ng galing sa Roma, kasi pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo sa Roma. Itong mag-asawang si Aquila at saka si Priscilla, galing sa Roma, sa Italia, pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo na nasa Roma, umuwi sila, napasa Corinto sila. Doon sila nagkita ni Apostol Pablo. Nagsama sila sa isang bahay kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda, yung mga tent. Nung araw kasi, yung mga tent parang ginagawang bahay ng mga mahihirap yan Mayroong magtatayo ng tent, titira sa isang lugar. Yung mga tolda. Yun ay hanap buhay ni Pablo at saka ng alagad na si Priscilla at saka si Aquila. Ang ibig kong sabihin ang Ebanghelyo, ang batayan ng pamumuhay, kung paano ka magdadamit, pati pananamit, merong salita sa Ebanghelyo Gaya nung nakasulat sa 2:9, na ang mga babae gagayak ng mahinhing damit kung paano ka magsasalita, kagaya nung nakasulat sa Colosas 4:6, kung paano ka magpapalaki ng anak, na kagaya nung nasa 6 ng Efeso, kung paano ka makikisama sa asawa, nasa 5 ng Efeso. Ang lahat ng gagawin mo bilang isang taong buhay ay kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay na ikinalulugod ng Diyos. At yung hanap buhay naman o business, yung business na honest, yung hindi nagdudulot ng masama sa kapwa. Kasi kung ang business mo, droga, pinapatay mo yung mga customer mo sa pamamagitan ng droga.
Kung ang business mo, sigarilyo, pinagkakasakit mo yung mga... Kung ang business mo naman ay sugal, inilululong mo naman sa bisyong masama yung mga customer mo. Kung ang business mo ay bahay pasugalan o bahay ng mga ang tawag natin dun sa Pilipinas pokpok, no? Ginagawa mong maging kasangkapan ka pa ng kasalanan. Bawal ni Kristo yon. Nasa sa 13 ng Roma. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag niyong ihahandog ang inyong mga sangkap na kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Pagka nagiging kasangkapan ka na ng kalikuan, masama yung kagaya ng bugaw. Di ba may mga bugaw nag-aabang, iniaalok babae o callboy. May mga bugaw Ang tawag doon sa atin bugaw. Tapos, kung ikaw naman ang iyo namang hanap buhay pumatay ng tao, tinatawag na hired killer, napakasamang hanap buhay noon. Kaya, ang dapat, yung hanap buhay na hindi nakasasama sa kapwa, nakakatulong at hindi nakakasama. Halimbawa, ang hanap buhay mo ang negosyo mo magtinda ng pagkain, hindi naman masama yun. Ang negosyo mo, halimbawa, magtinda ng pangangailangan sa bahay, hindi naman masama yun. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid na JR. Salamat po. Salamat po sa Santiago City. Lipat tayo ng Mangaldan, Pangasinan. Brother Ricky Rese and Brother Lito Quezon. Go ahead, Pangasinan, please. Ang magtatanong po mula rito sa Mangaldan, Pangasinan ay si kapatid na Mario Bisperas, isang Katoliko. At narito po siya, kapatid na Eli, at ang kanyang katanungan. Ang gusto ko lang pong itanong kapatid na Eli ay kung alin po doon sa binanggit na 7 iglesia sa Asia ang maliligtas. Alam mo kapatid, yung 7 iglesia sa Asia, maliligtas lahat yun. Meron lang doon na hindi maliligtas na mga miyembro. Pero yung mga iglesyang nandoon, yung karamihan sa kanila, maliligtas yun. Kasi kaya nga yun pinadalhan ng libro ng Apokalipsis para hanguin sila. Kasi nagkakamali yung iba sa kanila, pero hindi silang lahat. Sabi ng Panginoon, may ilan sa inyo dyan, sabi niya. May ilan sa inyo nakikinig sa aral ng mga Nicolaita. Hindi lahat sila. Meron diyang ilan sa inyo, iniwan yung kanilang unang pag-ibig. Basahin natin isa-isa yung mga report na yan na sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapopuotan ang mga gawa ng mga Nicolaita, na kinapopuotan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakani ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So hindi sila lahat mapapahamak. Kundi ang sabi, yung may pakinig doon sa iglesia yung mga nandyan sa inyo sa Efeso, yung may pakinig dyan, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, pakakanin ko sa punong kahoy ng buhay. So hindi lahat ng nasa Efeso mapapahamak. May maliligtas sa Efeso. Ganon din sa Philadelphia, ganon din sa Smyrna, ganon din sa Pergamo. Merong ilan na nagkakamali, pero hindi silang lahat. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, na alin po ba ang maliligtas doon? Ewan ko kung saan mo narinig yung paniniwalang ang maliligtas yung taga Philadelphia, mali yun. Hindi lang ang taga Philadelphia ang maliligtas. Lahat ng 7. Kasi ang salita ng Diyos ay mabisa para magligtas. Kaya ipinadala yung karta na yan sa mga 7 iglesia dyan sa Asia nung panahon ni Apostol Pablo. Para nga mailigtas yung mga tao ron Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Mario. Maraming salamat mo, kapatid. Kamaniwala doon na para bang yung iba ron mapapahamak. Hindi. Kaya nga pinadalhan yun ng libro ng Apokalipsis para magsisi sila. Basahin natin yung 2 ng
yung sa iglesia sa iniwan mo ang iyong unang pag-ibigan, sabi sa Efeso. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Iniwan yung unang pag-ibig ng ibang nasa Efeso. Kaya lang, magsisi ka, gawin mo yung unang mong mga gawa. Para maligtas. Kaya yung salita ng Diyos na yun, para sila magsisi, pinapaalalahanan. Alam mo naman yung salita ng Diyos, makapangyarihan yun eh. Kung sumasampalataya ang tao, tatanggapin yun. Kaya may maliligtas doon. Hindi pwedeng wala, kapatid. Sige, next, kapatid na Daniel. Opo, Doha, Qatar naman po tayo, kapatid na Kaiser Colmo. Go ahead, please, Qatar. Magandang araw po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong ito. Magtatanong sa dako pong ito, si kapatid na Adrian Reyes, isa pong Katoliko. Narito po siya. Brother Eli, maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ito kasi ito po yung bumabagabag sa akin kasi lagi ko pong naririnig sa kanila na God's love is greater than the law. Hindi po sinasabi nila. So, it's okay to sin kasi napatawad naman na po tayo eh. So, okay to sin because we're only human. Pero sa puso ko, Brother Eli, parang may mali po dun sa ganung pagkakasabi nila. So, ano po ba yung kasi sa Biblia kung meron man po. Pakiliwanag lang po. Salamat. Tamo, never in the Bible can you find a verse that it is okay to sin. Walang sinabi ang Diyos kahit kailan na okay lang ang kasalanan. Kung okay lang ang kasalanan, bakit naman paparusahan niya pa si Satanas? Okay lang naman pala ang kasalanan eh. Kung okay lang ang kasalanan, okay lang na yung anak mo, rapin mo. Kasalanan yun eh. Yung tatay mo, patayin mo. Okay lang naman pala yun eh. After all, it's called sin. Rapin mo yung anak mo is a sin. Patayin mo nanay mo, it's a sin. Kasalanan yon. Okay ba yon? Dapat kasi, titignan nyo rin yung susuriin nyo. Umpisa pa lang, wala naman eh. Kung gino mo, susuriin mo, born again. Wala naman sa Bibliang ang pangalan ng iglesia ay born again. Kumbaga sasakay sa bus, alam mo, maraming biyahe papunta sa Quiapo. Kung minsan, hindi naman lahat ng biyahe papunta sa Quiapo, sasakyan mo. Kung ang sasakyan mong bus, mag-isa lang siya, kakarag-karag pa. Pag nasira, wala kang tatransferan. Noong araw kasi ganun, ang pamasahe ko 5 lang. Di ang baon ko sa school, 20. Pamasahe 5 nun eh, nag-aaral ako eh. Humahanap ako nung bus, yung De Dios. Merong bus nung araw, De Dios Transit. Yung doon ako sumasakay kasi pag nasira siya, may dadating uli after ilang minuto, may dadating na kasunod. Pwede kang i-transfer. Pero pag ang sasakyan mong bus, although papunta pare-pareho sa Quiapo, ang nasakyan mo yung nag-iisa siya, hindi mo tinitignan, baka masakay ka doon sa walang kapartner na bus, maghihintay ka nang gawin yun na 3 araw bago ka maalis doon sa kung saan kayo nasira. Bagaman lahat merong signboard papuntang Quiapo. Ay, ibig ko sabihin sa paghahanap ng totoo, dapat una mong titignan signboard. Ano signboard? Kasi ang iglesia sa Biblia, tinatawag iglesia ng Diyos. Dapat makita mo kung saan siya papunta, iglesia ng Diyos, kanino ba yan? Babasahin ko sa 43:7 ng Isaiah. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang ginawa, yun ang para sa kanyang kaluwalhatian, yun ang kanyang inanyuan. Parang ikaw, kapatid, lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Kung may titulo ka ng lupa, nakalagay din pangalan mo. Kasi yung pangalan, yun ang tatak ng ikaw ang may-ari. Kaya asawa ni Aldrin. Pag yung asawa ni Aldrin, tinawag mong asawa ni Alvin, iba yun. Masama yun. Ibig ba sabihin, nasa lisihan si Aldrin.
Kaya naging asawa ni Alvin. O, di ba? Lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Brit ni Aldrin, Volpe ni Aldrin, Pustiso ni Aldrin, o, Kamiseta ni Aldrin. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ni Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Thy people and thy city are called by thy name. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao tinatawag sa iyong pangalan. Kaya sa Biblia, ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Kaya kung magsusuri ka, dapat mag-umpisa ka sa mga tinatawag na iglesia ng Diyos. Marami ring iglesia ng Diyos. Sa Pilipinas, mahigit 20. Magsusuri ka pa ng mas malalim. Huwag pangalan lang. Baka ipinangalan lang iglesia ng Diyos, iglesia pala naman ng impacto. Ano? Bakit? Merong ganun 139:20 ng awit. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Pero pala naman gumagamit sa pangalan ng Diyos sa walang kwenta. Mga kaaway ng Diyos yun. Kaya ang masasabi ko, kapatid, kung nag-uumpisa ka, sabi nagsusuri ka, dapat ang sinusuri mo yung iglesia ng Diyos. Halimbawa, 20 yan, pakinggan mo lahat. Kasi tama na agad yung titulo, iglesia ng Diyos . Kung talagang gusto mo punta sa Quiapo, sakyan mo, hanapin mo yung signboard na bus papuntang Quiapo. Kaya lang, mas maganda yung bus na magaganda ang gulong. Titingnan mo rin yung gulong, baka kalbo na, sumabog on the way, madisgrasya ka pa. Ganun lang ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung salitang, it is okay to sin. Walang sita sa Bibliang it is okay to sin. Ang mababasa natin, nasa Galacia, pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Authority ito, hindi ako may sabi nito. Kapitulo 2, versikulo 17 ng Galacia. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ang sabi ni Pablo, kung pinagsisikapan natin, sabi niya sa mga Kristiyano nung una, na tayo'y ariing ganap kay Kristo, that we may be justified in Christ. Tayo rin naman ay nasusumpungang mga makasalanan. Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Is Christ a minister of sin? No. He is a minister of righteousness. He is never a minister of sin. He is a redeemer from sins, but never he had been a minister of sin. Kaya, yung mali yung sinasabing, okay lang magkasala, because we are only humans, bakit? Do you mean to say that humans were created to sin? Is that the intention of God in creating humans? To sin? That is a wrong notion. Bakit? We were created to do contrary to the word sin. Let us read Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ayon. Sabi ng Biblia, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi sinabing para sa kasalanan o para magkasala, sapagkat kami ay tao lamang. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Kung Biblia tatanungin mo, kapatid, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa.
Alam ba, yung mabubuting gawa, yun ang kabaligtaran ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, masasamang gawa yun. Mabuting gawa, mahalin mo asawa mo. Huwag yung asawa ng iba. Yun ang mabuting gawa. Pero pagka minamahal mo na, yung hindi mo asawa at asawa na ng iba, nangangalon niya ka. Yun ang kasalanan. Eh, bakit tayo ginawa ng Diyos? Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Napakaganda ng sagot ng Biblia sa tanong mo, kapatid. Sana wag ka nang mailigaw.